Ang tensyon sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ay hindi na talaga maibababa pa. Maraming bansa ang handang tumulong sa atin at ayaw na ayaw ito ng China. Tuloy na ang pinakamalaking balikatan exercises 2023 ng mga sundalong Amerikano at Pilipino. Ang layunin nito ay gampanan ng pagtatanggol sa Pilipinas, hindi sa loob kung hindi sa labas ng bansa. May mga Chinese boats pa silang napaalis na, pero bumalik at napakaraming kasama. Bakit pataas ng pataas ang tensyon sa agawan ng teritoryo kontra China? At ano ang pakay ng US at ng ibang bansa? Bakit ba gusto nilang tulungan ang Pilipinas? Update sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Yan ang ating aalamin. Sa nakaraan nating video ay maaalala nating 2 beses nang nagbabala ang China na itigil na ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa US dahil baka mapahamak lang ang Pilipinas sa hidwaan sa pagitan ng China at ng US. Banta pa ng China sa idiomatikong pananalita na huwag magbukas ng pinto ang Pilipinas na magpapapasok ng lobo sa kanyang bahay. Ayon sa China na kung itutuloy ito ng Pilipinas ay maaaring magdulot ito ng serious harm sa ating bansa. Pero hindi nagpatinag ang ating Pangulo kasama ang DND o Department of Defense ng Pilipinas. Hindi na raw tama ang ginagawa ng China na pangaangkin sa ating nasasakupan. Masyado na raw itong agresibo at dapat na tayong pumalag. Nitong nakaraan lang ay nagpadala ang US at Pilipinas ng 17,680 na sundalo para sa karagdagang depensa sa rehiyon. Ito na raw ang naitalang pinakamalaking joint forces sa bansa. Kabilang dito ang mahigit 12,000 sundalong Amerikano, 5,000 Pilipino at mahigit 100 Australiano. Madaragdagan pa ang bilang na ito sa susunod dahil inaaral pa ng Japan kung anong klaseng tulong ba ang dapat nilang ipadala sa Pilipinas. Nakikipag-communicate na rin ng South Korea sa atin kung paano sila makakatulong. Matatandaan sa huli nating video ay nabanggit ko na nagsasanay na ang 3,000 sundalo para protektahan ang ating bansa. Ang 3,000 ito ay para sa internal defense o paghahanda kung sakaling sugurin ang loob ng ating bansa. Ang 17,000 naman ay tututok sa external defense o sa labas ng ating bansa. Imagine niyo yun, mahigit 17,000 sundalo ng Amerika, Pilipinas at ng Australia ang handang humarap o lumabas sa ating safe zone para sa ating karapatan. Napakadelikado ng external defense dahil kung ikukumpara natin ito sa larong chess ay para silang mga pawn. Sila agad ang nakalapit sa kalaban. Ang military exercises na ito ay magaganap ngayong Abril sa napaka-importanteng lokasyon sa Pilipinas. Una dyan ang Batanes na nakatapat sa Taiwan, ikalawa ang Zambales kung nasaan banda ang Scarborough Shoal, at sa Palawan malapit sa inaagaw na teritoryo sa West Philippine Sea. Magkakaroon sila ng live fire exercises. Gagamit mismo sila ng mga armas, mga baril, mga rocket launchers at iba pang mga advanced explosive weapons sa kanilang pagsasanay. Nitong nakaraan din ay matagumpay na napaalis ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang mga Chinese boats na illegal na nangingisda sa Pag-asa Island. Ayon sa international law at UNCLOS ay pagmamayari ng Pilipinas ang Pag-asa Island pero hindi ito kinikilala ng China. Ipinipilit nilang kanila ito ayon sa kanilang 9-dash line at pinangalanan pa nila ang Pag-asa Island bilang Thito Island. Hindi ikinatuwa ng mga mangingisdang Tsino ang nangyaring pagpapaalis at kinilaunay bumalik sila na may kasama ng 2 Chinese Coast Guard vessels at 2 militia fishing boats. Ang militia boats ay hindi lang naglalaman ng mga bastang mangingisda. Sila ay mangingisdang Reserve Navy ng China. Ibig sabihin, praktisado sila at handa sila kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan sa pinag-aagawang teritoryo. Pero hindi nagpatinag ang ating mga sundalo na sakay ng Philippine warship BRP Andres Bonifacio. Kasama ang presensya ng US Navy ay hindi sila pumayag na paalisin ng mga Tsino. Pinanindigan nilang atin ang islang ito at hindi sila dapat pinapaalis. Salamat sa mga magigiting nating sundalo na humaharap sa napakadelikadong sitwasyon.
Una pa lang ito mga kapantas, sa mga susunod na araw, linggo o buwan ay asahan yung hindi lang isa o dalawang warship ang makikita natin sa lugar. Dahil nandyan ang Australia, Japan at South Korea na magpapadala na ng kanilang suporta sa Pilipinas. Pero tanong ko lang, bakit ba gustong gusto tayong tulungan ng ibang bansa? Una sa lahat hindi biro ang budget sa mga ganitong balikatan. At sigurado namang hindi natin maibabalik sa kanila ang tulong kapag sila na ang nangangailangan dahil kapos ang ating sandatahan. Ito lang ang sagot dyan, yun ay dahil sa tinatawag na invasion threat kontra China. Hindi man sinasakop ng China ng persahan ang mga bansa sa kanyang paligid, ay nagiging mas mayaman ito dahil sa illegal na pagkuha ng mga yamang dagat sa hindi niya nasasakupan. Kumbaga, nagiging mas malago ang China dahil sa mga outside resources nito. Kapag nagpatuloy ito, ay patuloy din ang pag-a-advance ng China kumpara sa ibang bansa at may tsansang maging worldwide threat ito o banta sa buong mundo. Kung patuloy na yayaman ng China, ay baka hindi na ito mapigilan pa ng kahit na anong bansa. Kaya hanggat maaari ay nakikipagtulungan ng iba't ibang bansa, lalo na yung mga malapit dito gaya ng Japan, South Korea at Australia. Alam nila na kapag nag-advance ang China sa kanilang gawain, ay hindi magiging maganda ang resulta nito sa hinaharap. At isa pa, ang mga islang nasasakupan ng Pilipinas ay may posibilidad na pagmulan ng napakaraming langis na maaaring mag-supply sa buong mundo. Sa kasalukuyan din, habang nagpapalakas tayo ng depensa, nagpadala naman ng China ng 77 warplanes sa ADIZ ng Taiwan o Air Defense Identification Zone. 2 araw na nila itong ginagawa. Unang araw ay namataan ang 38 warplanes ng China sa ADIZ ng Taiwan at ikalawang araw ay 77 naman. Illegal ang panghihimasok ng China dahil wala silang permiso mula sa Ministry of National Defense ng bansa. Grupo-grupo kung magpadala ang Chinese sa Taiwan ng kanilang mga warplanes. Araw man o gabi ay nakikitang lumilipad ito sa himpapawid ng Taiwan. Marami ang nababahala dahil alam nilang hindi ito magandang senyales. Bilang pagkontra dito, ang Taiwan ay nagpadala ng mga radio warnings at nagpaputok ng air defense missiles bilang babala sa China na illegal incursions ang ginagawa nila. Kinalaunay na pag-alaman na ang pangyayaring ito ay hindi nangangahulugan ng kung ano. Nagse-celebrate lamang ang China ng 72 years of Republic of China. Sa mga hindi pa nakakaalam, ay may tensyon na rin po sa Taiwan kontra China at mas matindi pa kumpara sa kalagayan natin. May presensya rin ng US Army doon dahil sa issue rin ng agawan sa teritoryo. Ang Taiwan ay kasalukuyan ding nagpapalakas ng kanilang puwersa para maging handa kung sakaling sugurin sila ng China. Hindi rin biro ang sasakyang pandigma ng Taiwan, kaya siguro nag-aalangan ng China na sakupin ito ng basta-basta. Talagang napakarami ng banta ng kaguluhan sa iba't ibang bansa, pero wala tayong dapat ikatakot dahil napakaraming bansa ang handang magtulungan laban sa mapagsamantalang bansa. Yun lamang po para sa video ito. At dahil umabot ka dito sa dulo ng video, ay deserve mong kumita kahit nasa bahay lang. Ito ang Diamond Game. Kapag sinearch nyo ito sa YouTube ay talagang mga kilalang tao ang gumagamit nito, gaya nila Tito Vince, Rob Moya, Tony Fowler, Mick at iba pang mga YouTubers. Napakaraming tao na ang kumita sa app na ito dahil talagang napakadali lang manalo. Paano mag-register? I-click lang ang link na nasa description o pin comment. After ma-download ay i-click lang ang register. Ilagay ang mobile number, password. Click send para makareceive ng OTP at ilagay sa box na ito. And last, click confirm. Ganun lang kadali at may account ka na. May daily bonus pa, halimbawa itong lucky code. Join lang sa group para laging updated sa lucky codes at manalo ng free coins. Hindi lang sa paglalaro pwedeng kumita, pwede ka ring maging agent dito at kumita ng more than 200,000 pesos. Sa unang cash in mo pa lang ay may free coins ka na agad na pwede mong palaguin. Subukan nating mag-cash in ng 200 at maglaro. Konting antay lang at diretso na ito sa wallet natin. Fast forward tayo. Ang 740 ko kanina ay 4,900 plus na. Ngayon magwi-withdraw tayo. Click lang ang icon na ito.
Ilagay natin 3,500 at click withdraw. Make sure na tama ang GCash number at click lang ang yes. Ganun lang kadali. Kaya ano pang hinihintay mo? Download na!